Ito ang WHP, walang hanggang pabalita. At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga naranahan sa lupa at sa bawat bansa, angkan, wika at bayan. Pakinggan ang WHP, walang hanggang pabalita. Nagsasaysay na sa Jesus ay muling darating, kaya't humanda ka, siya'y salubungin. Isang muli pong magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan, sa ating mga viewers ngayong umaga at doon sa ating mga viewers sa abroad, magandang oras ng panonood sa inyong lahat. Sa pasimula po mga kaibigan, ang ating programa ngayong linggo ay tayo po muna ay manalangin. Mapagpala at mabagi namin Panginoon sa oras na ito, lubos po ang aming kagalakan sa inyong patnubay, sa bawat isa sa amin. Ngayong araw na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral, nawa po kami inyong gabayan at inyong pagpalain ang aming mga viewers. Salamat po sa inyong pagdinig sa aming mga panalangin. Ito po ang hiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Okay mga kaibigan, muli po, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. At ngayong umagang ito, tayo po muna ay pangunahan ng devotional ni Brother Ed Hortaliza. Okay, maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kaibigan at kayo po ay aming pinasalamatan muli sapagkat kayo po ang siyang nagbibigay buhay sa ating programa, Walang Hanggang Pabalita. Sapagkat kung wala kayo, wala din naman kami. Anyway, talagang ang gawain ng Panginoon ay magpapatuloy mga kaibigan anuman ang mangyari sapagkat hindi pwedeng babalik ang salita ng Panginoon na walang kabuluhan. Kaya po ito ay walang hanggang pabalita, pagbabalita po ng kaligtasan na ito ay ipangaral sa buong sanlibutan at kung ito ay matapos na kaibigan, darating ang wakas, babalik ang Panginoon. Para po sa ating pagmumuni-muni sa umagang ito mga kaibigan ay ating pong buksan ang ating banal na kasulatan sa Apokalipsis, Kabanata 20, talatang 6, ito po ang sabi, mapalad at banal ang makakalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at mga haharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Binanggit po rito mga kaibigan yung mapalad. Okay, kapag sinabing mapalad, yan po ay isang magandang salita na dapat nating mapapakinggan ng sinuman. Pag sinabing mapalad ka, yan po ay isang kagalakan mga kapatid na yan po ay sasabihin sa inyo ng sinumang taong inyong kausap, maging iyong Panginoon sa buhay na ito, maging iyong magulang, maging iyong lolo o maging boss mo sa gawain, mga kaibigan, mga boss mo sa trabaho, kapag sinabing mapalad ikaw, yan po'y maganda. Ngayon mga kaibigan, sa panahon ito, ang may sabi po nito ay ang ating Panginoong Jesus doon kay Juan Revelador, sapagkat si Juan Revelador po ang receiver ng mga mensahe nito at siya naman ang sumulat nito para sa atin, sa ating kasalukuyan mga kaibigan. Sinabi rito, mapalad ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan at sila'y maging saserdote ng Diyos at maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon mga kaibigan. Sa buhay ng tao sa ating sanglibutan mga kaibigan, wala pa pong namuhay na umabot ng 1,000 taon. Si Adan na pinakaunang tao sa balat ng lupa na nilang ng Diyos ay ang kanyang edad ayon po sa nakatala sa banal na kasulatan ay 930 years. Okay? At ang pinakamataas na edad na umabot nito ay si Matusalang sa edad na 969. So maliban kay Matusalang, wala na pong ibang may edad pa na lumampas dito.
Kumbaga, sa madalit sabi mga kaibigan, wala pong umabot ng 1,000 taon. Ang sabi po rito sa tala ng Apocalypse 20 talatang 6, maghaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon mga kaibigan. Kaya ito ay isang mapalad. At ang ikalawang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa kanya. Normal sa ating kapanahunan mga kaibigan, gawa ng tayo nga po ay nagkasala. Ang sangkatauhan ng sanglibutan ay nagkasala, kaya dumating ang kamatayan ng sinuman. Okay? Ngunit ang kamatayan iyan kaibigan ay pansamantala lamang. Ang sabi ni Pablo, merong pagkabuhay na mag-uli. Merong pagkabuhay na mag-uli sa mga tapat sa Kanya. Ayon po sa mabasa po natin sa 1 Thessalonica 4:16. Mamaya po iyan po yung ating mga talakayin, mga talata kaibigan, na merong pagkabuhay na mag-uli sa buhay na ito. Okay? Ngunit, iyan ay maranasan lamang sa mga taong makalakip kay Kristo. Okay? Ayon po sa talatan din iyon sa 1 Thessalonica 4:16. So sa mga taong nakalakip kay Kristo, sa mga taong na kay Kristo, sa mga taong matuwid, sa mga taong sumampalataya sa Kanya at sinunod ang kalooban ng Diyos, ang sabi po ay mapalad sapagkat sila ay kasama ng Panginoong Hesukristo sa loob ng 1,000 taon doon sa langit. Paano naman po ang sinasabing walang hanggang buhay? Mamaya po atin din pong talakayin mga kaibigan, sapagkat sadyang totoong ang Diyos ay merong pangako na walang hanggang buhay, walang hanggan ang daranasin sa mga taong nananampalataya kay Kristo. Ang sinabi po na eternity mga kaibigan, merong isang tao na nagtanong sa isang mangaral, gaano ba kahaba ang isang eternidad? Ang sabi ng mangaral, pumunta ka sa bayan, bilangin mo ang lahat ng mga buhok ng tao. Kung sakaling mabuhay mo, kung sakaling mabilang mo ang lahat ng buhok ng mga tao, isulat mo. Bago, pumunta ka sa gubat, bilangin mo ang lahat ng mga dahon. At kung sakaling mabilang mo, isulat mo. At pagkatapos na ito, pumunta ka sa dalampasigan, sa playa, sa beach. Bilangin mo ang lahat ng buhangin. At kung sakaling mabilang mo, kung ito'y lahat ay mabilang mo na, nagsimula pa lang ang eternidad. Kaibigan, ang 1,000 taon, ito po ay doon sa langit. I-google natin na kasama ni Kristo, magharing kasama ni Kristo, at maging saserdote ng Diyos sa 1,000 taon. At pagkatapos niyan mga kaibigan, merong additional na buhay na walang hanggan, na kung saan tayo ay kasama ni Kristo, magpasa walang hanggan kaibigan sa Kanyang kaharian. Ang tanong, ang Diyos sa langit ay magtatag ng isang kaharian na ito ay hindi na magigiba pa, hindi na masisira pa, at hindi na ito'y mawala pa at maaagaw ng iba kaibigan. Manatili ang kaharian ni Kristo, magpasa walang hanggan. Ang tanong, gusto mo bang maging kasama? Gusto mo bang maging mamamayan sa kaharian iyong kaibigan? Kung gusto niyo po, tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming banal, nariyan sa kataasan ng mga langit, maraming salamat Panginoon sa inyong pangako na kung kami po ay magtapat sa inyo, kung kami po ay manampalataya sa inyo at sundin ang lahat po ninyong kalooban, merong pangako na isang kaharian na itatatag ni Kristo pagdating ng araw. Ang 1,000 taon doon sa langit, kasama ni Kristo na maghari, Panginoon. Naway kami po ay makasama at maranasan namin ang buhay na walang hanggan sa isang kahariang itatatag ni Kristo dito sa lupa, Lord. Lord, amin pong dinadalangin ang aming mga kaibigan na nagnanasa sa kanilang puso, Panginoon, na mapabilang sa mga mamamayan sa kaharian. Lord, salamat po sa inyong pagdinig ng aming dalangin. Ito po ay aming makamtan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maraming salamat Brother Ed sa
ating devotional ngayong umaga. Okay, bago po tayo dadako doon sa ating pag-aaralan mga kaibigan, nais muna po nating batiin, Brother Ed, no? Yung ating mga viewers at ating mga listeners ngayong umaga. Binabati rin po natin ng magandang umaga yung ating mga kaibigan na nanonood at nakikinig po dyan sa Pamantulon, especially sa Family Mabakas, Severt, Lagrada, ano pa yung Oriel. Yes. Rabina. Maraming Rabina dyan, Brother Dodon. Yes. At saka Matulak din, Brother Ed, no? At binabati rin po natin ng isang magandang umaga dyan po sa Timburan, ang family Gascon, ang family Ilocat at Mabakas, and then Catanduanes, no? Yes, Catanduanes. Sonoron. Okay, nakalimutan po natin mga kaibigan. At sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig po ngayong umaga. Okay, dadako tayo dun sa Kanike, Brother Ed, no? Binabati rin po natin ng napakagandang umaga si Ma'am Marivic Arsaga at ang Ilindin family. Oligiana family. Yes. Sila Atis family. Tabulod family. At siyempre yung mga Tabulod family. Oo, kila Sister Maricho Tabulod. At of course, sa ating mga kaibigan meron ding na mga nanonood na Kirubin family, no? Yes, Kirubin yung family. Pamilya ni Sister Maricho. At saka sa lahat po ng mga hindi po namin nabanggit mga kaibigan. At babanggitin na rin natin, Brother Dodon, yung mga Laurio family sa Kalapa. Yes, oo. Okay, dyan po sa Kalapa, magandang umaga po sa inyong lahat. Pastor Dan, alam po natin na nandyan si Pastor Dan at kasama po si Ma'am Glenn dyan sa Kalapa. Binabati po natin ang maayong aga sa aton ng mga igmanghod dida sa Kalapa. Sa Kalapa. Taga mga Masbate nyo yan. Yes, Masbate nyo yan sila. At saka Brother Dodon, ito sa island barangays natin. Yes, oo. Sa Kasyan. Kasyan, yung mga Dyson, si Brother Boy Dyson dyan sa Kasyan. At dito naman sa Calabanjang, Brother Dodon. Yes, Calabanjang, yung family Laurin, no? Laurin, oo. Magandang umaga sa inyong lahat. At siyempre sa Pali, yung mga Moreno family, marami dyan. At saka Martinez family. At amin din pong binabati din po dyan po sa Abungan, si Sister Lemio Sakay. At lahat ng mga sakay dyan, sakay na. Sakay na. Okay, binabati rin natin ng magandang umaga at magandang oras ng panonood, Pastor Harold Magloyan. Actually, nakita kami kaninang umaga, Brother Ed, sa Faith Adventist Academy. At ang sabi niya ay manonood siya sa ating program. Kung hindi man live, ay i-replay lamang niya ang ating program. Okay, salamat po mga kaibigan. Brad, meron ba tayong mga greetings? Binabati ko rin po ang aking mga pinsan dyan, si Tessie dyan sa Washington DC. Hindi kita nabanggit, hindi kita na-reply kagabi Tessa sa inyong mensahe. Pero ikaw ngayon ay aming binabati. At pakishare naman dyan sa mga kaibigan natin dyan, mga Pilipino dyan sa siyempre sa Washington DC upang sila din po ay makikinig sa ating program. At binabati ko rin ang aking kapatid dyan, si Willie Ortaliza dyan po sa Illinois, Chicago. Okay? At kasama na rin si Ate Chet, yung aking mga pinsan dyan, na si Gigi, si Gigi, si Lovely, at siyempre si Putput, at iba pa na mga pinsan dyan sa American. Nag-enjoy ngayon sa lamig. Yes. Dyan sa saan sila, sa Brad? Amerika, sa Chicago. Speaking of United States of America, Brad, gusto ko rin batiin yung aking uncle dyan, who is watching right now, Uncle Harne Lavisto. And of course, dyan po sa California. So siya po ay nanonood. Ang oras po sa kanila ngayon is around medyo gabi na ng Sabado. Okay, ngayon ay... Sige ka. Okay, of course, Brad, may pumapasok po dito na greetings no, ating viewers. Si Nam Ton Chianok, my former students in Thailand. So, because Teacher Pom recommended them to watch our video. So, Teacher Pom, thank you for your sharing the video, especially for our friend, your friend there in Thailand. And they are enjoying watching, because according to them, they enjoyed watching the kids singing. Okay, later on, we'll be able to, our kids would render a special song at this time. Okay, so Sawadikap, Kukun Kap. Okay, pinapati ko rin po ang siyempre dyan sa Pagadian City. Pagadian City sa Santo Niño. Si Uncle Dinsio, Uncle John Obedincia, si Auntie Manding. Bago si Dinden, si Loloy, si Nancy, si Jean Marcolino na yan po ay pamangkin ko na po sa pinsan. Okay. At siyempre dyan si Elsie, Hortaliza Yang at lahat ng mga Yang dyan po sa South Cotabato, South Cotabato, si Titi Julie,
si Yoyo Wanting, at saka si Nini, at saka si Gingging. Sa South Cotabato po yan, Brother Dodon. Yes, okay. Binabati natin natin mga kaibigan ng nanonood po ngayong umaga. At mga kaibigan, pwede po kayong magpadala ng inyong mensahe. Text doon sa cellphone number. Kung kayo po ay smart, token text at Sun subscribers, ipadala lamang po sa 0907 1892900. At doon naman po sa ating TM and Globe subscribers, ipadala lamang po sa 0936 490-7964. At sa ating mga kaibigan na nanonood, i-type lamang ang inyong mensahe at prayer request at pong babasahin yan, mga kaibigan, ang inyong mga kahilingan. Okay, Brother Ed, at sa ating mga viewers ngayong umaga, bago po tayo dadako doon sa ating discussion o topic na ating pag-aaralan, tayo muna po ay makakarinig ng isang awitin na ito po ay pinamagatang Your Wish. Ito po ay handog sa atin ni Caleb Palos ngayong umaga. Narito po mga kaibigan si Caleb sa kanyang awiting Your Wish.
Amen. Okay, maraming salamat, Caleb, sa napanganang awitin. Okay, Brother Ed, no? Batiin muna po natin yung ating mga viewers ngayong umaga. Binabati po natin ng magandang umaga si Ma'am Melba Enhambre. Ma'am, good morning. Sana po ay magpagaling ka po ngayong umaga. Of course, Brother Ed, no? Ang aking anak ay nanonood ngayon. Shem, good morning. Okay, happy watching. Okay, sa ating mga kaibigan, no? Paki-share. Shem, no, Donloy Shem Labisto. Siya po nanonood ngayon dyan sa Adventist University of the Philippines. Okay. Bago binabati din po natin si Sherwin Galaura. Sherwin, ating from San Vicente. San Vicente. Oo. Thank you for watching, Sherwin. Ang sabi nga niya, Brother Ed, sabi niya, sir, hindi mo naman ako binabati, ay palagi ako nanonood. Okay, ngayon, nakalimutan ko pala, hindi ko na. Ayan. Okay, She, upa-enroll ka na. Okay, so sa ating mga kaibigan po, ngayong umaga, actually, Brother Ed, no, ang ating topic ngayong umaga ay tungkol sa yung introduction mo kanina, sa millennium. Tapos na po natin mga kaibigan, nung nakaraang mga linggo ay ating pinag-usapan, Brother Ed, yung mga signs, yung mga palatandaan ng pagparito ng ating Panginoon. So ngayon, Brother Ed, marami ang nagtatanong na ano po ba ang ibig sabihin ng tinatawag na millennium? So dyan po natin masusupungan, Brother Ed, sa aklat ng Apokalipsis, chapter 20, verses 1 and 2. Diyan po natin makikita kung ano ba yung millennium na tinutukoy, no, na ating pinag-uusapan. Okay, basahin po natin, Brother Ed. Basahin natin. Ang sabi rito sa talatang 6 na Apokalipsis 20, 1 and 2 muna tayo. mapalad at banal Yes. ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan, kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Okay, sa 20 verse 1 and 2 ng Apokalipsis, mga kapatid, ito rin ang pagkasabi. At nakita ko ang isang anghel na manaog mula sa langit, na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang dragon, ahas na siyang Diablo at Satanas, at ginapos sa 1,000 taon. 1,000 So, taon. ibig sabihin dito, Brother Ed, no, sa binasa natin kanina, sa 20 verse 6 at sa 20 verse 1 and 2, binabanggit po dyan yung 1,000 taon. Pareho. At tanongin nyo, bakit walang mababasa dyan na millennium? Actually po, mga kaibigan, ang millennium po ay galing sa salitang Latin. Na mil, ibig sabihin 1,000. 1,000, mil. Anong is years. So, 1,000 years. So, pag sinabing millennium, ito ay 1,000 taon. So, yan po mga kaibigan. So, dito, Brother Ed, no, atin pong alamin kung ano po ang mangyayari dito sa tinatawag na 1,000 taon. Okay, yan po ang dapat nating talakayin ngayon, Brother Jordan. Oo. Bago mangyari, kailan mangyayari ang 1,000 taon? Yes, so kailan mangyayari? So, ayan po ang talata dito ay ating masumpungan. Ulitin mo na rin pagbasa, Brother Jordan, ang 6 para doon tayo kukuha ng punto. Ulitin natin, mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Okay, ang umpisa nito, Brother Dodon, mangyayari yung unang pagkabuhay na maguli. Yes. Kailan yun mangyayari? Sa 1 Tesalonica, Brother Dodon, baka mabilis kang magbuklat. Nandito na. 1 Tesalonica 4:16, mga kaibigan, ito po ang sabi. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mabubuhay na mag-uli. Brother Dodon, ang unang pagkabuhay na mag-uli ay mangyayari sa ikalawang pagparito ng Panginoon. So, ibig sabihin, Brother Ed, ito ay mangyayari, bubuhayin ng Panginoon yung mga nangamatay sa Kanya. Nangamatay na mga matutuwid. Yes, siyempre, pag nangamatay sa Panginoon,
matuwid yun. Mm-mm. Kasi po, ang hindi para sa Panginoon ay hindi rin para sa Kanya yun. Okay? So, unang pagkabuhay na mag-uli, Brother Dodon, ang binanggit dito. Mm-mm. Bakit? Meron kasing ikalawang pagkabuhay, Yes, Brother oo. Dodon. Mamaya, matalakay natin kasi ang ikalawang kamatayan, mga kaibigan. So, sinabi kasi doon kanina sa talatang 20, kabanatang 20 ng Apokalipsis, talatang 6 na, ang mga Mapalad. nakalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli ay wala ng kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Okay. Ngayon, Brother Dodon, ang makalakip sa unang pagkabuhay na mag-uli, yung mga matuwid. Yes. Ngayon, paano yung mga nangamatay na masasama? Yon. Eh, sagutin natin. Talatang 5 din po ng Apokalipsis 20. Ang sabi rito, Brother Dodon, sa talatang 5, ang mga iba sa mga patay. Di ba? Ang mga iba sa mga patay Hindi ay na hindi nangabubuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. 1,000 taon. Oo. So, ibig sabihin, Brother Dodon, ang mabubuhay lamang, ang makalakip lamang sa unang pagkabuhay na mag-uli, yung mga matuwid. Yes. Pero yung hindi matuwid, normal, Diyan muna sila. di ba, sa algebra, Oo. kung ang X ay gwapo, siyempre ang Y ay hindi gwapo. So remain ang why? Oh. Yes, oo. Ibig sabihin mga kaibigan, sa ating mga viewers, kapag binuhay na ng Panginoon yung mga matutuwid prayer sa kanyang pagparito, ay ang mga masasamang namatay ay manatili muna sila sa libingan. Manatili muna sila sa libingan. Mm. Ngayon, ang sunod na tanong, Brother Dodon, ay paano yung mga buhay ng mga matuwid? Yes. Yung maabutan ng Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito na buhay. Yes, buhay na matuwid. Yes, buhay matuwid. Talatang 17 ng 1 Tesalonica 4. Mm-mm. Okay. Ang sabi po rito, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Yan. So, malinaw dito po na sinasabi mga kaibigan na yung mga buhay, Brother Dodon, Na matuwid. yes, pangarap ko, Brother Dodon, buhay tayo Yun na nga eh. sasalubong sa Panginoon. Oh. Kaya, kasama tayo dito, Brother Dodon, sa sinabi ni Pablo na tayong nangatitira. Yes. Actually, Brother Ed, may isang text dyan po na binanggit dyan sa 1 Corinto 15:51 hanggang 53. 1 Corinthians 15 verses 51 to 53. Ganito po pagkasabi. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakap, sapagkat tutunog ang pakakap at ang mga patay ay mabubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So binanggit dito, Brother Ed, ngayon na nga yung mga patay kay Kristo ay bubuhayin. Pero yung mga buhay ay babaguhin sila. Ibig sabihin po pala napakasarap ng mga kaibigan at Brother Ed, na maabutan tayo na buhay na sa pagdating ng Panginoon, hindi tayo makakaranas ng kamatayan. So yun ang isang magandang bagay. Pero kung sakali man, Brother Ed, na doon tayo ay nakaranas ng kamatayan, pero ang napakaganda rito, Brother Ed, na may talaga natin ang ating sarili at tayo yung bubuhay pagdating ng Panginoon. Kung hindi man tayo madatnan ng buhay ng ating Panginoon. Pero mas masarap, Brother Ed, na pagdating ng Panginoon tayo ay madatnan ng buhay tayo. Sabi nga, in a twinkling of an eye, we will be changed, no? So, napakasarap. Mayroon doon, Brother Dodon, di ba yung langit ay isang great reunion? Yes, oo. May mga nagtanong, paano mo makilala doon yung mga mahal mo sa buhay kung talagang binago na lahat? Halimbawa, Brother Dodon, katulad nating mga Pilipino, ay medyo naapakan yung ilong. Pagwapo na raw, doon sa langit, paano mo pa makilala? Actually, Brother Ed, makikilala pa rin natin kasi hindi man mawawala yung ating tinatawag nito, yung ating mga pag-iisip, no? Although minsan siguro, sino ba ito? Parang katulad, Brother Ed, mayroon akong classmate dati, noong high school.
eh nandoon na sa abroad, pag kita namin, siyempre may mga reunion. Oo. Eh pag sino ba to? Parang kakaiba noon kasi parang iba siya manamit noon. Eh ngayon, gwapong-gwapo na. Gwapo na eh. Gwapong-gwapo, eh siyempre, nasa abroad, no? Sabi, wow, pero nakilala pa rin namin. Nung una lang talaga, parang, sino ba to? New image na Oo, parang gano'n. So, yun po mga kaibigan. Makakilala pa rin po natin. At Diyan po, Brother Dodon, sa binasa mo diyan sa 1 Corinto 15. 1 Corinto ba yan? 1 Corinto 15. Na ang babaguhin doon, mga kaibigan, yung ating katawan na merong kasiraan, Yes. bibihisan ng walang kasiraan. Ulitin ko po, Brad, no? Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tulog. So, ibig sabihin, hindi lahat mamamatay. Ngunit, tayong lahat ay babaguhin. Verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakaka, sapagkat tutunog ang pakakat at ang mga patay ay mga mabubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So dalawa ang binabanggit dito po mga kaibigan. At Ed, na una yung mga buhay na madatna ng ating Panginoon, ito'y babaguhin. At yung mga patay na danatna ng Panginoon, bubuhayin at sila po'y babaguhin sa isang kisap mata. Yes, ang babaguhin doon, mga kaibigan, ay yung katawan natin na may kamatayan, dadamitan ng katawang walang kamatayan. Yes. So maging immortal. Yeah. Mula sa mortality na kalagayan ng ating katawan ay papalitan ng immortality, kaibigan. Yan po ang babaguhin. Okay, Brother Edno, bago natin ipagpatuloy yung ating discussion ngayong umaga, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin na ito po ay pinamagatang to rescue a sinner like me. So, kailangan natin ito, no? Para tayo ay, pagdating ng Panginoon, tayo ay, kung sakali man tayo ay namatay, dapat tayo ay matuwid sa pagdating ng Panginoon. Yes. Walang problema, Brother Dodon, kung abutin man natin ang kamatayan, Yes. kung tayo ay nasa Panginoon. Si Kristo ay merong susi, Brother Dodon. Yes. Susi sa libingan. Okay, ngayon mga kaibigan, narito na po ang awitin na ihandog po sa ating Ma'am Maricel Gakayan na pinapagatang to rescue a sinner like me.
Maraming salamat Ma'am Maricel sa napangan ng awitin na ibig sabihin Brad, no? To rescue a sinner like me. Kaya nga po mga kaibigan, no? Dapat tayo ay iligtas, sagipin, no? Na sinasagip tayo ng Panginoon kahit tayo ay Makasalanan. Okay, Brad, no? Bago natin ipagpatuloy, ay batiin muna po natin ang ating mga viewers. Si Sir Wiljon Mariano Castardo Alahas. Siya po ay nanonood ngayon dyan sa Davao Oriental. Hindi ko lang po alam kung saan banda. Actually, ito ay co-teacher ko po dati dyan sa Davao Oriental Academy. So, siguro po siya ay nanonood ngayon sa kanyang kung saan siya ay sa Governor Generoso. Gubjen. Ito po ay pinakadulo ng Davao Oriental Buret na municipality. Ano yan? Govgen? Gubjen, yes. Ano naman yung Jinsan? Iba yon. Ang Gubjen, ito yung sigaboy na tinatawag. Actually, Buret, maraming tuna retreat po dyan. Kasi yung ating mga kaibigan dyan ay galing Jinsan kasi crowded na yung Jinsan. Kaya Pupunta sila ng Gubjen. Governor Generoso. Ang Jinsan, General Santos yun. Okay, Yan so, si MP. ganyan. So may buntag din sa inyong tanan sa atong mga kaigalag, mga kaigsunan din sa Mindanao o parting Visayas. Okay, so Brad Ed, kanina po ay napag-usapan po natin ang tungkol sa mangyayari sa mga buhay pagdating ng Panginoon, yung mga tutuwid na buhay at yung mga patay na matutuwid na sila po'y bubuhayin. Ngayon, Brad Ed, ang tanong naman dito, ano naman ang mangyayari sa maabutan ng Panginoon na mga Buhay na masama. Buhay na masama. Okay? Brother Dodon, meron tayong unang talata bago yung inihanda mo. Sabi rito, sa Apocalypse 6:15, Okay. ang sabi rito, at ang mga hari sa lupa, at ang mga prinsipe, at ang mga pangulong kapitan, at ang mayayaman, at ang mga makapangyarihan, at ang bawat alipin, at ang bawat laya, ay magsipagtago sa mga yungib, at sa mga bato, sa mga bundok, at sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin, at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Talatang 17. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kanilang kagalitan, at sino ang makatatayo? So, ibig sabihin, ang manaratnan ng Panginoon na mga masasama ay ito ay Tatago, brother, tatago sila. sa mga yungib, sa mga pangpang, sa mga malaking mga bato. At brother Dodon, manalangin. Ang panalangin nila, brother Dodon, kakaiba. Gusto nilang mamatay na. Mahulog kayo sa amin, brother Dodon. Ikaw ba nananalangin na tulad nito? Mahulog kayo sa amin at itago kami mula sa mukha noong nakaupo sa luklukan. Yes. Brother Dodon, yung kaluwalhatian ni Kristo sa kanyang ikalawang pagparito, kung ikaw ay makasalanan, ito'y matindi pa sa kuryenteng 220 volts. Yon. Kaya mga kaibigan, ang mga masama sa panahon ito ay gugustuhin nilang mamatay kaysa masilayan ang mukha ng ating Panginoon. Oo. Kaya mga kaibigan, actually, ngayon pa lang tayo na ay kailangan mag-isip-isip na po ng ating kailangan gawin. Na dapat ay doon tayo mapabilang na kung sakaling hindi man tayo madatnan nagbuhay na matuwid doon sa pagdating ng Panginoon, ay kahit tayo mamatay na nandyan kay Kristo, may pag-asa pa rin, no? Yes, so buhayin tayo. Pero mas maganda kung maabutan tayo ng Panginoon na tayo po ay buhay at naglilingkod sa Kanya at babaguhin lamang tayo doon sa isang kislap mata. Hindi katulad ng ating binasa kanina na naabot, ikay buhay nga pagdating ng Panginoon, pero masama naman. At gusto mo pang mamatay rito. Ikaw na mismo ang magre-request na patayin mo na lang ako, Panginoon. Yes. Hindi ko tatago at sila makikita dito. Ngayon, Brother Dodon, okay, may talata ka dyan. Sa 2.8 o 2 Tesalonica. Sige. 2.8, basahin po natin. Sabi rito, at kung magkagayoy, mahayag ang tampalasan at papatayin ng Panginoong Hesus ng hininga ng kanyang bibig at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipulin. So, ibig sabihin para Brother Ed, no? Sa kanyang pagparito ay matapos yung mga masasama ay mamamatay
Mamamatay. ng Panginoon. Ngayon, Brother Dodon, gaano karami? Gaano karami ang mapapatay ng Panginoon? Yes. Ating basahin dito sa Jeremias 25:33. Ang sabi rito, at ang mapapatay ng Panginoon sa araw na yaoy magiging mula sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sila'y hindi tataghuyan at dadamputin man o ililibing man, sila'y magiging dumi sa ibabaw ng lupa. Yes, so. Matindi, Brother Dodon. Sa isang dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo, Brother Dodon, sila hindi na iiyakan. Hindi na dadamputin. Hindi na ililibing. Bakit, Brother Dodon? Wala nang maglibing sa kanila, Brother Dodon. Lahat patay. Kasi ang mga matuwid na mga patay bubuhayin. Ang mga matuwid na buhay babaguhin, kasamang aagawin doon sa alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at siyempre dadalhin doon sa langit. Brother Dodon, ang mga taong masasama, yung mga patay na masasama, hindi mabuhay. At saka yung mga buhay na mga masasama, mamamatay, Brother Dodon, wala nang maglibing sa kanila. Yes, wala na malimit. Ito na, Brother Ed, ngayon. So, pagdating ng Panginoon, ang i-summarize po natin, ang madatnan na buhay na matuwid ay babaguhin ng Panginoon. Samantalang yung pagdating ng Panginoon na kanyang madatnan na mga namatay na matuwid ay bubuhayin. At doon sa mga patay na hindi matuwid, yun ay manatili sila doon sa libingan. At yung madatnan na buhay na hindi matuwid, sila po ay, sabi ng talata, na sila ay gusto pa nilang i-request na sila ay mamatay. Yes. At sila ay mamamatay. No? At Brother Ed, dito Brother Ed, ano ngayon ang mangyayari sa lupa? Okay, yun ang sunod na tanong, Brother Dodon. Dito po sa Jeremias 4:23-27, Brother Ed, may binabanggit din po dyan. No? Sige. Oo, sa Jeremias, mga kaibigan, pwede niyo po kaming samahan sa aklat ng Jeremias 4, versikulo 23, hanggang 27. Okay, Brad? Siguro ikaw ang una okay, so 23 po. Basahin na po natin. Okay. 23. Okay, nandito. 23, versikulo. Sige. 23 hanggang 25 ito, Brother. Okay. Jeremias 4. 4 pa lang. 4:23. Tingnan po natin. Okay, Aking minasdan ang lupa at narito sira at walang laman. At ang langit ay walang liwanag. Aking minasdan ang mga bundok at narito nagsisiyanig. At ang lahat ng buron ay nagsisiindayon. 25. Ako'y nagmasid at narito walang tao at lahat ng mga ibon sa himpapawid ay nangatakas, yes. So, Brother Dodon, ang kalagayan ng lupa ay sira. At walang laman. Walang laman. Pati mga ibon sa himpapawid, wala na. Yes. At higit sa lahat, walang tao. Oo. So, dito, Brad, no? Alam natin na patapos ito ay mangyayari sa loob ng 1,000 taon. 1,000 taon. Ngayon, Brad, kukumustahin naman natin. Kasi kanina ito ay ang kalagayan po dito sa lupa. Walang tao, kasi yung mga masasama na pagdating ng Panginoon na nadatnan ay namatay na, at yung mga patay na masasama ay manatili sa kanilang libingan. Yes. At yung matuwid ay binuhay yung mga namatay na matuwid. At yung mga matuwid na buhay ay babaguhin lang sila at sila'y buhay. At ano mangyayari sa kanila at saan ba sila pupunta? Yung mga matutuwid. Siyempre, Brother Dodon, meron talata tayo niya. Okay. Apokalipsis 11:12. Okay, 11:12. Yan. 11:12 po ng Apokalipsis. Sabi po rito, mga kaibigan, sa talata 11:12. Okay, itong pagkasabi. Sige. At narinig nila ang isang malakas na tinig na nagsasabi sa kanila, umakyat kayo rito. At sila'y umakyat sa langit sa isang alapaap at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. Malinaw, malinaw. Sa langit Dadalhin doon. Kasi may aral, Brother Dodon, na dadalhin daw doon sa Surigao. Dadalhin sa Pampanga. Sa Davao. Sa Davao. Okay, so maliwanag po dito mga kaibigan at mga kapatid, no?
na itong 1,000 taon, ulitin po natin ulit sa mga bago po nating mga viewers, kung ngayon lamang po nag-tune in, no? Na pagdating ng Panginoon, ang bubuhayin yung mga namatay na matutuwid. At yung mga matuwid na nadatna ng Panginoon ay babaguhin lang with a twinkling of an eye. Talagang hindi sila makaranas ng kamatayan, Beret. Yes, Bubuhayin sila. At yung madatna ng Panginoon na mga patay na masasama, manatili sa libingan, manatili sila maging patay pa rin. Yes, Subalit yung mga buhay na masasama, mas gusto, hindi pa nga sila pinapatay, mas gusto na nilang mamatay. Yun. Dahil salita, sila rin ay lilipulin. At ang mangyari sa matutuwid, sila po ay dadalhin doon sa langit. Langit. Anong gagawin nila doon, Beret? Anong gagawin? Yun, anong gagawin nila doon sa langit? Talatang 4. Okay. Talatang 4, ng Apokalipsis 20. At nakakita ako ng mga luklukan at may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patutuon ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay. At sila ay nangabuhay at nagsisipaghari kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Brother Dodon, pag sinabing maghari, kasamang maghatol yan. Yes, kasama maghatol. So, ibig sabihin mga kaibigan, kung mapapansin po natin, magbabakasyon muna sila doon. Although walang binanggit po dyan na literal na gano'n. Binasa natin talata. Pero, ang gagawin po nila doon sa langit, ay sila po ay mag-enjoy, no? Right? Parang sa ating panahon ngayon, kung ibahin natin yung term, no? Sasabihin natin sila po ay magbabakasyon doon. Ibig sabihin na magbabakasyon, Beret, wala ka nang isiping anong magiging trabaho mo. Kasi yung mga kasama lang ni Kristo, yung mga tourist, di ba? Yung mga tourist, hindi yung pumupunta doon sa beach na, teka muna, magtatrabaho ako. Hindi yung ibig sabihin na magdala pa yung... Sabagay, meron talagang iba doon na habang nandoon, nag-online ng gawa. Pero hindi na lang yun. Ang purpose doon banda ay mag-enjoy sa kanilang sarili. Okay. So, ganun ang gagawin. Di ba napakaganda, Beret? Ngayon nga, medyo mayroong mahigpit ngayon ang implementation ng Department of Tourism. Yung mga bagong mag-apply, katulad doon sa Boracay, Beret, na panood ko sa television, na ang entertain lang yung mga naka-reserve nung before pa ang COVID. Yun lang ang pahintulutan na pumunta doon ngayon sa mga tourist destination. Pero yung mga bago pa, stop muna. Stop muna. Pero yung pinahintulutan lang yung mga nakabook noon na gustong magbakasyon doon. Pero dito mga kaibigan, hindi na natin kailangan magpabook dito, no? Although may proseso pa rin. Magpabook pa rin. Magpabook pa rin tayo. Mananampalataya kay Kristo. Pero hindi katulad ng pagbubook dito sa Pilipinas na may mga requirements. Ang dami papel. Maliban na may papel. Ngayon magpabook ka. Uuwi ka lang doon sa iyong sariling lugar o sa iyong probinsya ay ang dami mo pang mga requirements, police clearance, lahat. Medical certificate pa, para nasa abroad ka. Samantalang ito, ginagawa ito noon yung mga ganitong mga bagay kapag nag-abroad ka. Mga kailangan mong magpa-medical, kailangan mong police clearance, barangay clearance. At ito pa, Beret, no? Dapat, kunwari ay hindi ka taga doon sa isang lugar na yan. Kailangan pa ng request, ng invitation doon na ikaw ay kailangan papuntahin doon sa lugar na yon. Yan. Ang dami mga papel, mga kaibigan, dito, bago ka makator. Ang invitation ng Panginoon, may invitation din ng Panginoon na kailangan natin ngayon tanggapin yung offer niya. Yun lang eh. Di ba? Yes, maganda. Kasi, ang gagawin natin doon, free na po. Ito mga kaibigan, no? Magbakasyon ka with 1,000 years. So, ito Beret, napakasarap nga kahit nasabihin natin na magbakasyon tayo ng 1 month during vacation. Maiksi pa yan. Maiksi pa nga yan. Pero pag tayo nagbakasyon ng ganyang katagal, siyempre yung gastos natin, Beret, napakalaki din. Maliban kung nilibre ka ng may isang naglibre sa'yo na siya yung handle ng all the expenses, no? In terms of tour, ganon. Pero ibig sabihin may gastos. Pero dito, Beret, no? It's a matter of free. Libre mga kaibigan, yung tour doon sa 1,000 taon. Yes. Pero doon, bago tayo lumayo, balikan mo natin ang kalagayan ni Satanas dito sa lupa. So dito, ang mga matutuwid ay nabakasyon doon, Beret. So ngayon, ano naman ang kalagayan ni Satanas dito sa lupa? Nandito, may pinagaya sa Biblia eh. Okay. Ito po yung mabasa po natin sa Kabanata 21 hanggang 3, Brother Dodon. Okay, Brother Dodon, baka gusto ikaw bumasa. Apokalipsis
20, 1 hanggang 3. 21 hanggang 3. Okay, ito yung binasa rin natin kanina yung 1 at 2. No? Ipatuloy natin. At nakita ko ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kalaliman at isang malaking tanikala sa kanyang kamay. At sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na siyang Diablo at Satanas. At ginapos na 1,000 taon. At siya'y ibinulit sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangang siya'y pawalang kaunting panahon. Okay. So dito binabanggit Brad, no? Yung tinatawag na ginapos. Actually naman ay hindi naman siya literally na ginapos talaga. Bakit ginapos ang term dito? Ibig sabihin Brad, wala kasi siyang mga kasama. Wala eh, walang taong kasama, patay Oo. natin. Parang talo pa niya dito yung na-lockdown. Brother Dodon, may binanggit dyan na si Tatakan. Ibubulit sa kalaliman. Diba? Tatakan, sarhan, tatakan upang hindi makadaya sa mga bansa. Kaya Brother Dodon, mayroong naniwala na may tao ang lupa kasi bakit tatakan? Kailangan pang tatakan para hindi makadaya sa mga bansa. Ngayon, kanina ating nabasa po sa Jeremias 4:25 na minasdan ni Propeta Jeremias ang lupa, sira at walang laman, walang tao. Walang tao. Kaya po mga kaibigan, ang sinabi po sa talata na siya ginapos, tinatakan, ayan po ay ginapos ng circumstansya. Yes. Mag-isa siyang tao dito sa lupa, mag-isang tao ba brother? Mag-isa siya Pwede, sa pwede. lupa na wala siyang madadaya, wala siyang tutoksin kasi walang tao na naiwan sa lupa. Gawa ng ang lahat ng mga tao patay sa ilalim, dito sa ibabaw ng lupa mga kaibigan. At saka yung patoy, nandun sa langit ng bakasyon. Wala talagang tutoksin. Kaya Kaya na-feel niya dito na parang siya ay ginapos. kulong, bilanggo, gapos. Speaking of gapos, Brad, no? Di ba yung nagkaroon tayo ng quarantine, yung stricto masyado, yung ating mga kabataan hindi maaaring lumabas. Oo, na walang quarantine pass kahit yung ating mga kaibigan. Ang sabi nung naririnig ko, nako, ginapos naman tayo nito. Pero literally, hindi naman talaga natin Hindi nakita na gapos, gapos. hindi literal. Circumstances Oo, na circumstansya. gapos kasi hindi ka na makagalaw. Hindi makagalaw. Katulad sa kanila, yung sinabi ng Brad, yung mga walang quarantine pass, sabi nila, ginapos naman kami nito. Actually, wala eh. Ganyan. Ang sinabi nilang ginapos kasi hindi makalabas. Hindi makalabas. Kagaya rin nito na ating binasa, no? Na si Satanas ay parang ginapos na rin kasi walang mapuntahan, di ba? Walang makausap. Actually, sa ating mga kaibigan, kapag sa panahon na wala kang makausap, parang sabihin, parang ikaw ay nakakulong na rin sa sarili mong mundo. Gapos. Parang ganun eh. Term yun, gapos eh. Gapos. Kaya hindi po literal na ginapos si Satanas kaibigan. Oo. Pansinin natin kung literal ha. Okay, Yung sige. dalawa nga lang na inalihan ng demonyo doon sa Gadarin. Oo. Lagot-lagot yung mga kadina eh. Oo. Ano pa nga lang yun ha? Inalihan pa nga lang yun. Yun, Ang kadina oo. lagot-lagot na. Si Satanas pa kaya. Ang pwedeng gaposin na literal. Kaya po, hindi po literal na si Satanas ay ginapos. Ito yung circumstansya lamang sapagkat wala siyang tutoksin. Bago Brother Dodon, Oo. ating pag-aralan ngayon, ano ang mangyayari kapag katapos ng isang Okay, taon? so Brad, sasagutin po natin yan matapos po ang isang awitin. Yes. Kung ano po ang mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon Yes. at tungkol po doon. Okay, makinig muna po tayo ng isang awitin na ito po ay handog sa atin ni Ella Palos ngayong umaga na ito po ay pinamagatang Carry the Light. Ito na po mga kaibigan, tunghayan po natin si Ella sa kanyang awitin. Okay. We are given love.
Amen. Maraming salamat, Ella, no? Sa napaknan ng awitin na Carry the Light. Yun ang ating tungkulin, Brother Dodo. Yes. Na dalhin po natin ang liwanag. Yeah. Ilawan. Okay, Brad Ed, batiin muna po natin yung ating mga viewers. Binabati rin po natin dito si Mike De Petro. Siya po ay nanonood sa atin. At of course, itong si Cheney Densing. Sila po ay nanonood. Then, Yaniham Sanchez Castellano. Okay, parang si Jesse Mahayag Roque. And then si Rose Jane Abijo Lavisto. Okay? So mga kamag-anak ko yung iba nandito na nanonood. And Kim Lavisto. Then si Gideon Longkayana. Oh, Gideon, Then si Jinan Kongkiao. Okay, si Teacher Pong, my co-teacher in Thailand. She's watching right now. Good morning. Ma'am Kongkiao. Jiran Kongkiao. Okay. Happy watching, Mama. Yes. And those who are watching also in abroad, especially in Thailand, thank you for watching because they told us yesterday, Ed, that they were enjoying watching the kids are singing. So that's the reason why that they're watching right now. Not only for Not of the they message, understood because what they we are couldn't talking understand. about. Yes, It's because are are singing. the kids are singing. You were attracted to listen. Yes. Okay, thank you for watching, and you are free to watch anytime for our Yeah, live welcome broadcast. anytime in our program. You can chat also in English and your greetings. Teacher Pong, you can send with us your greetings and your comments if possible. Thank you. Okay, Brad, may mga Then mga greetings pa tayo. to Imelda Calagos Pacaldo, watching from maybe Coyo. Then greetings to Eunice Joy Aurelio Esquilio. She's watching with us now, Brother Dodan. Eunice, okay. Then si Rod Heredero from Puerto Ito. From Puerto. So Rod, happy watching, enjoy watching, and share this message to your friends. Yes. So that many will benefit with our program, WHP, Walang Hatang Pablitan. Okay, ako din gibati Brad no. Ako mga kahigalahan din na sa Davao Oriental sa Mati City. Naminaw sila karon sila ni Sarah Bell Las Piñas at sa uban pa nimo Daday ug sa imong papag mama kana manggod sila Brad ay mga friend namo na dito. Muna yung kuya ni Chef dati sa dito pa sa Davao Oriental. Okay, so sa ating mga kaibigan po na nanonood dyan sa Bicol Region, marahay na aga sa nagabos mga tugang. At saka sa ating mga kaibigan na mga hindi po natin nabanggit, Brad, no? Pwede pa silang magpadala ng kanilang mga prayer request maya-maya. I-type lamang po nyo dyan sa inyong screen o di kaya po doon sa cellphone number na ating sinabi at kayo ay Smart Token Text and Sun subscribers, ipadala lamang po sa 0907 1892900. at doon naman sa ating Globe and TM subscribers, padala lamang sa 0936-490-7964. At doon sa ating mga nanonood sa abroad, ay type lamang nyo ang inyong mensahe para ating pong mabasa ang inyong mga mensahe, especially sa mga prayer request. Okay, Brad, patuloy tayo sa ating discussion. Kanina po mga kaibigan, alam naman po natin na itong lupa, di ba, ay walang katao-tao, maliban kay Satanas, Brad. Yes, sir. At nakaranas siya ng tinatawag na parang siya ay nakatalikala o Yes. nakagapos. Dahilan siya ay nag-iisa lamang sa lupang ito at ang lupang ito ay wasak. Wasak. At ang mga patay na mga masasama ay nandito lang. Nandito lang sa lupa. Nandito sa lupa at sila'y patay pa rin. At yung mga matutuwid nandoon sa langit, nagbabakasyon sila sa loob ng 1,000 taon. Okay. At ito na ngayon. Matapos ang 1,000 taon, ano mangyayari per Ed? Ito mga kaibigan po, ito ang mangyari pagkatapos ng 1,000 Yes. taon. Ito po sa Apocalypse 21. 1 hanggang 3. Sabi po rito, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang, at ang dagat ay wala na. Wala ng dagat. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem na nanaog mula sa langit, buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. So ito mga kaibigan, bababa nakita ni Juan Revelador ang isang senaryo. Yes. Kasi Bagong langit, bagong lupa. Yes, ito po kasi mga kaibigan, Brad, no? Ang nagsaysay po nito ay pinakita ng Panginoon through John the Revelator. Oh. Kaya ito ang description niya
na nakita yung bagong langit at lupa na ibinababa. Ibinaba. Yes, patuloy po natin, Brad. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. Naparam na. Kasi kanina nabanggit natin doon, nasira na siya ayon sa Jeremias, di ba? Oo. Although nandito si Satanas, parang tanikala siya, pero nasira na ito. Okay. Oo. Ngayon, at ang bagong langit, bagong lupa, Brother Dodo, wala ng dagat. Yes. Sinabi po ng talata yan. Kasi po, ito yung literal. Kasi yung kaharian yan, literal na po ito na kaharian. Yes, oo. Nabababa. Okay. Ngayon, sa talatang 3, ito po ang sabi. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay maninirahan sa kanila at sila ay magiging bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Okay. So sa pagbaba, mga kaibigan, ng banal na Jerusalem, bagong Jerusalem doon sa langit, Brother Dodon, kasama ng mga banal. Yes. Hindi po natin mabasa dito, kaibigan, na pagbaba ng Jerusalem, saka palang papasok yung mga banal. Imposible po yun, kasi wala nang tao sa Tama, lupa. oo. Kaya po sa pagbaba ng bagong Jerusalem galing sa langit, kasama ng mga banal. At ang mga tao ito ay ang Diyos ang maging Diyos nila, at ang Diyos na rin ay maging Diyos magpakailan kasama nitong mga banal na ito na nangaligtas sa panahong iyon, Brother Dodon. Sana Okay. kasama tayo doon, Brother Dodon. So, ibig sabihin nun, yung galing doon na nagbakasyon, uuwi na, bababa Bababa sila. sa- Pero sila ay kasama noong bagong Jerusalem pababa. Nandoon sila sa loob. Yes, sa loob Oo. sila ng timeline. Parang hindi natin ma-imagine, no? Kung ano ang itsura talaga ng, although mayroong description dyan, pero sabi nga ng, yung ating imagination na yan, ay mas sobra pa kaganda doon na mangyayari. Oo. Oo, pababa. So, yan, Brad, ay yung mga matutuwid. Ano naman mangyayari doon sa mga patay na nandito sa lupa? Ito na ngayon. Oo. Diba sinabi sa nakarang mga talata na sa kanila lamang mabuhay ang iba sa mga Yes. patay pag naganap ng 1,000 taon. Yes, tapos na kasi 1,000 Bumaba na rin yung New Jerusalem. So, ano mangyayari? Ito, di ba tinalian si Satanas? Yes. Talatang 3, Brother Dodon, pakibasa mo na. 21, 23. 23. At siya'y ibinulit sa kalaliman at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag nang magdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay kailangan siya'y pawalang kaunting Brother panahon. Dodon, sinabing pawalan ng konting panahon. Yes. Bakit, Brother Dodon? Talatang 7. Okay, 7. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilangguan. Talatang 8. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa 4 na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin. Sa talatang 8, Brother Dodon, siya lalabas na para dumaya. Bakit? May dadayain na siya. Nabuhay na yung mga masasama. Yes. Oo. Nabuhay na kasi ang masasama rito. Oo. Ngayon, Brother Dodon, kayang ikutin ang lahat mula sa Gog hanggang Magog upang sila tipunin sa pagbabaka. O, kasi dito, Brad, kung ano nangyari doon sa mga masasama, sa verse 5, nakalagay dito sa 20 verse sige. 5, sabi doon, 5. ang mga iba sa mga patay ay hindi mga buhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito unang pagkabuhay na maguli. So, ibig sabihin, ito yung mga masasama ay mabubuhay lamang pagkatapos ng 1,000 taon. So, narito na ngayon, kaya doon sa verse 7 at sa 8, mapapansin po natin mga kaibigan, Brad, na mayroon ng matapos pakawalan si Satanas sa kanyang bilangguan, ay siya ay dadayain na niya ang mga tao. So, ibig sabihin, mayroon na siyang kasama. Brother Dodon, hindi rin literal na pinawalan siya ng konting panahon. Yes. Ang ibig sabihin lang, may trabaho na siya. May trabaho na Ang siya. trabaho niya, mandaraya. Oo, mandaraya. Oo. Oo. So, ano kasunod dito, Brad? At kanilang titipunin. Kanyang titipunin mo na. Ang mga titipunin mo tao. na. Ha? Ano niya, Sa pagbabaka. Pagbabaka laban sa Panginoon. Talatang 9. 9. At nangangagsipanhig sila sa kalaparan ng lupa at kinugkob ang kampamento ng mga banal at ang bayang iniibig at buwaba ang apoy mula sa langit at sila'y nasupok. Okay, bago natupok, bago sila nasupok, Brother Dodon, bago nahulog ang apoy mula sa langit, Brother
Brother Dodon, inikutan nila ang banal na syudad. Yes. Ano ang purpose? Aagawin nila eh. Parang kudita, no? Parang kudita. Kasi- Nasa labas sila. Kasi ang kudita parang ganyan eh, na i-take over mo yung the present administration. Oo, siyempre, i-take over mo yun. Take over kasi ang kudita ayon pa sa ating constitution ay it's a matter of illegal takeover without following the constitution. Kasi walang nakaano dyan eh, maka-take over ka lang sa presidency as a president pagkatapos ng term ng president at ikay nanalo sa eleksyon. Oo. Pero kung ikay uupo doon sa pwesto na yan without any election, pinaupo ka lang ng mga sundalo o di kaya pinaupo katulad ng EDSA 1 and 2, di ba? Oo. It's a matter of illegal in terms of our Philippine Constitution in 1987. Yes, Dito mapansin natin, makarelate din tayo dito. Na once na parang ang plano ni Satanas ay i-take over sa pamagitan ng forces. At saka Brother Dodon, marami sila. Marami sila kasi nasa sa description Kasi dito. dami ng buhangin ng Yes, dagat. ang dami ng buhangin. Naku, napakarami. Grabe. Hindi natin ma-imagine, no? Sabi ni Satanas, Brother Dodon, kayang-kaya natin. Kaya natin ito, sila sama. yan, no? Kasi may kunti akong kapangyarihan eh. Oo. Pagkatapos nito, kayang-kaya natin to. Kaya sabihin ni Satanas doon sa mga magagaling na mandirigma, Brother Dodon. Di ba? Alam natin kung sino yung mga Tapos magagaling na mandirigma. magagaling pa dito, Brother Ed, no? Siguro na yung mga magagaling na expert about sa bomb, Oo. sa mga bomba, mga Oo. missiles. No. Tapos siguro ang iba rito yung mga isa pa sa mga inventor. Inventor. Oo, sige. O, dali, gamitin natin to, oo. Sabi niya, kunting panahon lang tayo. Kaya Sabay-sabay bilisan lang tayo. natin. Sabay-sabay natin. Kaya natin yan. Oo. Ngayon, Brother Dodon, ano mangyari? Talatang 11. 11. Ang sabi dito po, at nakita ko ang isang malaking luklukang maputi at ang nakaluklok doon na sa kanyang harapan. Ang lupa at ang langit ay tumakas at walang nasumpungang kalalagyan nila. Brother Dodon, ito maganda. Ito na yung the great time, no? Great white throne. Maputing luklukan, mga kaibigan, na Yes. lalabas doon, i-Egypt ito doon sa ibabaw ng banal na Jerusalem. Na ano ang sabi doon sa talata? Na ano pat ang langit at lupa ay nangakatakas. Brother Dodon. Nakatakas, oo. Ito ay salitang hyperbole, mga kaibigan. Yes, oo. Na ibig sabihin, ipinakilala lamang na ang luklukang ito, ang kahatulan ito, mga kaibigan, sa pagsulat po ng Biblia. Pag sinabing luklukan, ay paghatol eh. Kasi noong panahon ng isulat ang Biblia, wala pang senador. Yes, wala pa. Walang Supreme Court, walang sandigang bayan, walang ombudsman. Yes. Hari po lahat ang Hari. merong pasya. At saka monarch ang ano nila eh, form of government dati. Yes, oo. Kaya po, Great White Throne na ano pa ang langit at lupa at ay mga katakas. Hindi naman po, yan po yung hyperbole po. Lamang Yes. yan na part of figure of speech, Speech. mga kaibigan. Ngayon, sa talatang 12, nangakatayo doon ang malaki at maliit. Okay, ganito ang pagkasabi. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit na nangagtatayo sa harapan ng luklukan. At nangabuksan ang mga aklat at nabuksan ang ilang aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Ito ngayon, mga kaibigan, ito na ngayon ang malaking paghatol. Buksan na ngayon ang mga aklat. Ang aklat ng kamatayan, aklat ng alaala, at siyempre aklat ng buhay bubuksan. Yes. Lahat ng mga tao doon sa labas, mga kaibigan, ang mga nasa labas, mga kampo ni Satanas, sila ngayon po ay hahatulan. Ito'y maiksi lang, Brother Dodon, na panahon. Kung literal, Brother Dodon, na isa-isahin ang pagre-repaso ng iyong kasalanan, mahabang panahon ang mangyari doon, Yes, Brother Dodon. Kung merong microchip, ang ating Kabilis. technology ngayon, na lahat ng data malalaman na kaibigan, Malalaman, ang no? Diyos pa kaya ang wala. Yeah. So meron ang pader ng syudad na yun, ng bagong Jerusalem, maging isang malaking screen Yes. na ikaw mismo na nakatayo sa labas, kaibigan, makikita mo ang lahat ng buhay na ginawa mo nung ikaw'y mabubuhay na, nabubuhay pa, na kung paano mong tinanggihan ang pabalitan ng Panginoon. Maging si Satanas mismo, Brother Dodon, kanya ding makikita. At doon, Brother Dodon, pagkatapos nito, koronahan si Kristo ni Angel Gabriel bilang King of Kings and Lord of Lords sa panahon iyan, Brother Dodon. At pagkatapos nito, luluhod dito, Brother Dodon, mangyari
ang sinabi po sa tala, na ang lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan na Jesus. Maging si Satanas luluhod, Brother Dodon. Kanyang tatanggapin ang kadakilaan ni Kristo bilang Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ngunit pagkatapos noon, Brother Dodon, sa coronation na iyon, sa isang great white throne, mahulog ang apoy mula sa langit. Hindi pa, Brother Dodon. In his desperate attack, Brother Dodon, desperado na siya. Pero sabi niya, attack! Pagdating noon ay mahuhulog ang apoy mula sa langit. Sa talatang 13, Brother Dodon. Sa talatang 13, ganito po pagkasabi. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya, at ibinigay ng kanyang ng kamatayan at ang Hades at ang mga patay na nasa kanila, at sila'y hinatulan bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Talatang 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatuwid, ay ang dagat-dagatang apoy. Okay. So yun po mga kaibigan, ang wakas ng lahat ng bagay. Ang mga masasama, tuluyan na silang magiging abo sa talampakan ng ating mga pa. Yan pinabasa po natin sa Malakias 4:1 at 3. Na ang mga masasama, sila po matupok mga kaibigan. Sila po ay maghuhugas sa dagat-dagatang apoy mga kaibigan. Ngunit ang mga mabuti at mga mababait at ang mga ligtas sa panahong iyon mga kapatid, ay lalabas sa banal na syudad at aapakan ang mga abo ng mga masasama. Malakias 4:1 at 3. Ganito po ang pagkasabi sa Malakias 4:1 at 3. Sapagkat narito ang araw ay dumarating na nalilingas na parang hurno, at ang lahat ng palalo at ang lahat ng nagsigawa ng kasamaan ay magiging parang dayami, at ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, na anupat hindi mag-iiwan sa kanila ang kahit ugat ni sangaman. Verse 2. Ngunit sa inyo na nangatakot sa aking pangalan ay sisikat ang araw ng katuwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak, at kayo'y magsilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Verse 3. At inyong yayapakan ang masasama, sapagkat sila'y magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan ng aking gawin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Brother Dodon, sino ang aapak at sinong aapakan? Brother Dodon, dalangin ko, tayo yung aapak. Yes. Masakit man isipin na aapak tayo, pero yun po nakatala. Dalawa lang po Abo na aapakan o kaya yung mga aapak. Ang lahat ng masama, maging si Satanas, siya yung ugat ng lahat ng kasamaan, at ang kanyang mga kampon, yun po ang mga sanga. Lahat po masusunog na tulad ng dayami at maging abo, kaibigan. Okay, so Brother Edo, bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, ay makakarinig po muna tayo ng another song na ito po ay pinamagatang gratitude. Yung gratitude, Brother Edo, Pagkilala. ito yung pagkakilala at pagpapasalamat natin sa Panginoon. Kaya nga po, sa ating pinag-aralan ngayon ay dapat ngayon ay pasalamatan natin ang Panginoon. It's a matter of telling them gratitude, pagpasalamat, pagbibigay parangal sa ating Panginoon. Yes, Lord. Dahil maganda yung offer niya para sa atin. Amen. Kaya nga po, ito, pinakita niya sa atin kung anong mangyayari ng mga mabuti at ng mga masasama. Napakaganda ng kanyang offer, di ba, Brother Ed? Yes po. Dapat hindi tayo makasama doon sa inaapakan ng pagdating ng panahon ng mga matutuwid. Yun po yung mga masasama. Okay, mga kaibigan, narito po ang awitin ni Ma'am Lalaine Ravena na pinamagatang gratitude. Send some rain, would you send some rain? 'Cause the earth is dry and needs to drink again. And the sun is high and we are sinking in the shade. Would you set a cloud, thunder long and loud? Let the sky grow back and send some mercy down. Surely you can see the thirsty
and afraid. But maybe not today. Maybe you'll provide in other ways. And if that's the case, we'll give thanks to you with gratitude for lessons learning how to thirst in you, to bless the very sun that warms your face with the this rain. Daily bread, give us daily bread. Bless our bodies, keep our children fed. Fill our cups, then fill them up again tonight. Wrap us up and warm us through, tucked away beneath the sturdy roofs. Let us slumber safe from danger's view this time. Or maybe not today. Maybe you'll provide in other ways. And if that's the case, we'll give thanks to you with gratitude. A lesson learned to hunger after you. The starry sky offers better view if the roof is overhead. And if we never change the bread. Oh, the difference that often lies between all the things we really want and what we really need. So brought us peace, Jesus brought us peace. Move our hearts to hear us sing your beat. Between alibis and enemies tonight. Not today. This might be another world away. And if that's the case, we'll give thanks to you with gratitude for lessons learning how to trust in you. But you never dream in abundance or in need. And if you never grant us ease, but Jesus, would you please? Amen. Maraming salamat, Ma'am Lalay. So ito po yung awitin na gratitude, no? Ang gratitude kasi, Brother Ed, is a matter of malalim na pagpapasalamat. Hindi lang po ito pagpapasalamat, kundi yung maraming, anong tawag nito? Na talagang Yan pa yung malalim din na term parang utang na loob. Malalim na term ng English yan eh. Yes, oo. Mukhang wala tayong katapat. Wala katapat. Kasi parang pasalamat dyan na malaki ang utang na loob mo doon sa tao na yun. Kaya kailangan mong pasalamatan. Ganun. Yes, Okay, so Brad, no? Ang tinalakay po natin mga kaibigan ngayon tungkol sa millennium, ito po ay pagkatapos, pagdating ng Panginoon, yung mga mabubuti, matutuwid na kanyang pagparito ng mga patay ay bubuhayin. At yung mga mabubuti na buhay ay manatiling buhay at babaguhin with a twinkling of an eye. At yung mga masasama na patay pagdating ng Panginoon ay manatiling patay. At yung mga buhay na masasama ay ito po'y mamamatay. At pagkatapos po nito, yung mga matutuwid ay dadalhin doon sa langit, magbakasyon sila sa loob ng 1,000 years. At ang mangyari sa lupa, Brad, di ba, binanggit doon na ito ay sira. Ang naiwan lamang po dito si Satanas
na parang siya'y nabilanggo dahil wala siyang matutokso at walang makakausap. Siya po'y nabilanggo sa loob ng 1,000 taon. At matapos ang 1,000 taon, mga kaibigan, ibababa ang New Jerusalem kasama ng mga banal. At bubuhay naman ito, Brother Ed, no? At sa ating mga viewers, yung mga masasama. At dito sa panahong ito na ngayon, re-recruitin ni Satanas ang mga nabuhay na masama upang kanilang aagawin ang kaharian. At dito mapansin natin, mga kaibigan, ito po ay hindi talaga nila maagaw at sila'y mamamatay tungkol dito. Matutupok sila Natutunaw. lahat. At matapos ito, mga kaibigan, ang New Jerusalem, ibababa nito, na ito po ay tinaguring wala ng dagat, Brother Ed. So, binasa natin talata. So, mga kaibigan, ano po ang dapat natin gawin ngayon? So, ang gawin po na natin, sabi po sa Supunias 2:3, kailangan nating hanapin ang Panginoon para hindi tayo mapabilang doon sa mga masasama na sa pagdating ng Panginoon ay lilipulin at aapakan ng mga matutuwid. Okay, salamat po, mga kaibigan. Sa sunod po na linggo ay may topic po tayong tatalakayin. Pero bago po tayo, Brother Ed, papaalam ngayong umaga sa ating programa ngayon sa WHP, may tanong po tayo na kailangan sagutin na ito po ay tanong ng ating viewer noong mga nakaraang araw. Hindi lang po natin sinagot at sinabi lang po natin na sasagutin po natin ngayong Sunday dahil ito po yung tinatawag natin doctrinal, Brother Ed. Yes, Ang tanong po niya doon ay hinanap ko po ulit yung name. So, doon, ang sabi po niya ay may mababasa po ba sa Biblia ang tungkol sa hindi pinahintulutan ang pagkain ng baboy sa New Testament? Okay. So, ang mababasa ay yung tungkol sa baboy. Baboy sa New Testament. Ito po, mga kaibigan, ang aming pong maibanggit lang sa iyo sa Marcos 5:12. Yes, Marcos 5:12. Sabi rito, at nangamanhid sila sa kanya na nagsisipagsabi, paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila. Ito, Brother Dodon, ay kwento ito. Yung dalawa nga na inalihan ng demonyo doon sa Gadara. Yes, no, Gadara. Either isa o dalawa, kasi sa ibang tala, minsan isa, minsan dalawa. Ay, importante meron na inalihan ng demonyo. Sa Bisaya, Brother Ed, nakalagay doon yung panon. Pag binanggit na panon sa Bisaya na term, marami yan, Brother Ed. Yes. Yung isang panon, ibig sabihin isang grupo. Oo, marami. So, bagamat kahit sabihin natin literal na isa, at least mayroong pumasok. Okay, patuloy, Brother Ed. Bago yung mga demonyo, tinanong, anong pangalan mo? Di ba ang sagot niya sa English ay legion? Legion, dahil marami kami. Sa human soldiers, ang legion ay isang group of soldiers na 3,000 hanggang 6,000. So, sobrang dami ito, brother. So, marami pa yata sa batalyon, no? Mas matindi pa kaysa batalyon. Legion. Ngayon, itong mga demonyo ay namanhi kay Kristo na sila ay payagan na pumasok sa mga baboy. Alam yung baboy doon, brother, 2,000 yun 2,000 na pirasong baboy. Aba, kung iyan ngayon meron ng baboy na 2,000, ang laking pera na noon. So, pumasok ang mga espiritu, masamang espiritu sa baboy at sila ay tumalon doon sa bangin at lahat ay nangalungo sa dagat. Yes. At sa verse 13, Brother Ed, may sinabi dito, at pinahintulutan niya sa kanila at ang mga karumal-dumal na espiritu ay nagsilapas at nagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ang binanggit dito, no? Kawan. Ay nagpapadalahong sa bangin hanggang sa dagat na sila'y may mga 2,000 Yan. at sila'y nangalunod sa dagat. Imagine mo, 2,000 pinahintulutan ng Panginoon na mawala. Actually, Brad, no, ang baboy sa kanilang panahon hanggang ngayon sa Middle East po ay hindi yan pagkain sa kanila. Hindi pagkain. Noon at hanggang ngayon. Kaya nga po, wala po tayong question sila doon. Kasi titingnan natin, kasi ang Biblia, yung pangyayari ay ito nangyari na ganap sa kanila. Hanggang ngayon po, mga kaibigan, nung panahon pa ng Old Testament hanggang New Testament, hindi po talaga nila
tawag nito, hindi po talaga nila ugali na itong mga karumaldumal na binanggit sa Old Testament ay kinakain nila. Hindi talaga pasok yun sa kategori Yung kategory. na pagkain. Pagkain. Food, hindi po yan. Hanggang sa ngayon po, no? Hanggang sa ngayon po sa kanilang kapanahonan, maliban na lang sa mga tinatawag na mga migrate na lugar, pero hindi po talaga sila either mga Muslim or ano pa dyan, mga Judaism, Islam, yes, hindi po yan kumakain ng baboy. hindi po talaga yan. So mga kaibigan, no, ito po yung binabanggit po natin kasi yung nagtanong po sa atin, broad man naman ang tanong niya ay hindi naman yung literally na sinabi na pagkain. Ang binanggit lang niya, may mababasa po ba sa Biblia, sa New Testament, tungkol sa baboy? Kung mababasa, marami. Kaya isa lang po ito mga kaibigan sa binasa natin, Brother Ed, yung tungkol. Pero alam naman po natin na siguro ang katanungan mo ay tungkol sa pagpahintulot o kainin o ano paman. Pero dito po natin mapansin natin na katulad ng binanggit po natin na noon pa man at hanggang ngayon sa kasalukuyan, hindi po talaga ayon sa kanilang kultura din doon. Maliban sa kultura, sinabi rin ng Panginoon na ito po ay karumalduman. Karumalduman. Ngayon, ito, may pagbabawal pa rin. Okay? Kung ang baboy ay pasok siya sa pagkain karumalduman, maruming pagkain, meron pong babala, meron pong warning si San Pablo. Yes. Sa 2 Corinto 6, 17 at 18. So 2 Corinto 2 Corinto 6, 17 at 18. Brother Okay, so ganito ang pagkasabi sa 2 Corinto 6, 17 pa, 18. Kaya nga alis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. 18. At ako sa inyo'y magiging ama at sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So maliwanag dito po sa talata per Ed, no, at sa ating mga viewers na mayroong tinatawag na marumi at malinis. Oo, meron pa rin. Mayroon pa rin. Hindi pa rin malinis ang lahat. Hindi pa rin malinis ang lahat. Mayroong marumi at malinis pa rin na tinutukoy po dito. At alam naman po natin, in the Old Testament, binanggit dito na itong mga bagay na ito. Actually, Brad, sa ating panahon ngayon, sa ating mga kaibigan, kahit hindi po biblically basis, palagay lang po natin, na alam naman po natin na itong baboy talaga, kahit mga medical expert, mga doctors po natin, nag-advise na ito ay iwasan muna, especially for those who are suffering from hypertension, yung mga high blood, di ba? At mga sakit. Na kapag kumain talaga nito, nako, dead ball kagad. Dead ball. So, mapansin natin na tama po talaga ang Biblia. Tama po talaga. Although sinasabi ng iba na ito'y pinahintulutan na. Kung sakaling pinahintulutan na, wala namang masama kung umiwas ka. Wala din. Pero maliwanag talaga na hindi po ito pinahintulutan ng Panginoon. Kaya nasa sa atin po ito. Kaya yung topic natin kanina, the millennium. No? Millennium. Na yung karamihan ay hindi sumunod yung iba. Di ba? Pagdating ng Panginoon, yung matuwid, kanyang bubuhayin yung mga patay na matuwid. At yung mga matuwid na buhay ay manatili. Samantalang yung mga masasama na buhay pagdating ng Panginoon ay sila mamamatay at yung mga patay na masasama manatili hanggang malipas ang 1,000 years. Kaya ito mga kaibigan, ang ating Panginoon ay concerned sa ating Brother Ed. No? Yes. Kaya may talata ka pang basahin ni Brother Ed tungkol sa yung tanong ng ating kaibigan. Yun na lang muna, brother, doon. Na ano lang po lang doon, na lumayo tayo. Yes. Huwag tayong humipo ng maruming mga bagay. So, ito pong maruming mga bagay, ayon po sa Grego po, ito po ay akatarton. Yes. Meaning, maruming pagkain. Marumi. Kaya po, wala nang ibang maruming pagkain na tinala po sa lumang tipan. Isa na po doon ang baboy. Kaibigan, kaya ang sabi rito, lumayo kayo sa kanila at huwag nang magsihipo ng maruming bagay. Merong reward, Brother Dodo, sa talatang 18, pakiulit mo. Yun ang reward. Kapag ito'y ginawa natin, kaibigan. At ako sa inyo'y magiging ama. At sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan ang may sa lahat. sabi, ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kaibigan. Naniwala ka ba, kaibigan, sa sinabi ng Panginoong Diyos na magkapangyarihan sa lahat? Huwag kang humipo ng marumi. Okay, so mga kaibigan, bago po tayo dadako doon sa ating conclusion, sa ating pinag-aralan ngayong umagang ito, tayo muna po ay makarinig ng huling awitin
na ito po inihandog sa atin ni Ella Palos, na ito po ay pinamagatang Gethsemane. Okay. Okay mga kaibigan, narito po ang awitin na ihandog sa atin ni Ella Palos ngayong umaga. Jesus climbed the hill to the garden steep. His steps were heavy and slow. Love and offer took him there to the land only he could go. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to His promise made long ago. Gethsemane, Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. Harvest in the Lamb was blood, the gate and made the Lamb was thrown, the biggest battle that ever was won. This was done by Jesus. The fight was won by Jesus. Gethsemane, Jesus loved me, so he went willingly to Gethsemane. Jesus loved me, so he went willingly to Amen. Maraming salamat, Ella, sa iyong napakagandang awitin. Okay? So, batiin muna po natin yung mga pahabol ng mga viewers po natin. Binabati rin po natin si Leonor Magdalaga. Nor, good morning dyan sa inyo sa Abu Dhabi. And of course, si Marilo Dabatos. Ito po, Ed, ay nasa Saudi Arabia. Okay. Okay. So, minsan po sa iba nating program, pag hapon ay siya po ay nanonood ng replay. Pero ngayon po ay nanonood po siya natin ng live sa ating Walang Pabalita Sunday edition. And of course, kay Sir Libby Sanidad. Sir Libby, magandang hapon, magandang umaga dyan sa inyo. Nasanay po tayo, Ed, na hapon. No? Umaga eh. Madaling araw pa dun eh. Sa UP po ito. UP. Umaga pa rin. Si Sir Libby Sanidad. Okay. Ng umaga. At sa ating mga kaibigan po ay bukas ay tayo po ay hapon ulit. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Okay, nandito pa si Ma'am Evangeline Celeste Cruzit Parunda. Diba? Magandang umaga po dyan sa inyo. Okay, sa ating mga kaibigan, bago po tayo dadapog mga kaibigan sa ating panalangin ngayong umaga, tayo muna po ay magkaroon ng conclusion tungkol sa ating pinag-usapan at tungkol sa ating pinag-aralan ngayong umaga ito. Okay. Atin pong basahin mga kaibigan bilang para po sa ating konklusyon. Sa talatang 4 po ng Kabanata 21 ng Apokalipsis, ito po ang sabi, at papahirin niya ang bawat luha
sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati o ng panambitan man o hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparaan na. So ito mga kaibigan ang mararanasan ng mga mapabilang sa mga maliligtas. Either dumaan ng kamatayan at binuhay na magulit, o kaya hindi na dumanas ng kamatayan, babaguhin at bibihisan ng katawang walang kamatayan. Ito po kaibigan ang maranasan ng mga ligtas. Gaano mo kanais kaibigan na mapasama roon? Sa talatang 5, ito po ang sabi mga kaibigan. Sa talatang 5 at pwede mo akong tulungan talatang 5. Talatang 5 ng 21:5. 21:5 ng Apokalipsis. So dito po, ang sabi po, Apokalipsis 21:5, at yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Binago. Bago lahat mga kaibigan. Wala na yung luma. Dating pagkatao, mga kahirapan, mga problema, mga sakit, mga salot, mga pestilence, wala na po yan kaibigan. Pinahid na po ng ating Panginoon. Ang mga luha at ang mga luluhain pa, pinahid na po ng ating Panginoon ng kanyang pampunas na walang hanggang kaligayahan mga kaibigan. Gaano mo kanais kaibigan na mapabilang doon? Ang Diyos, ang Panginoong Hesukristo na siyang hari ng mga hari ay merong panawagan. Merong panawagan po sa Matthew 25:34 na ang sabi rito, kung magkagayoy sasabihin niya, nakita mo. Kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Mga kaibigan, ito po ang paanyaya ng ating hari sa bagong kaharian na mangyayari, hindi na po magtatagal. Kung ninanasa po ninyo na mapabilang bilang mamamayan sa kaharian iyon, ngayon ay magpasya ka kaibigan. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon ng inyong buhay. Okay, maraming salamat Brother Ed. Maraming salamat sa ating mga kaibigan na nanonood po sa ating programa ngayong umaga. Sa susunod po na linggo, ibang topic, ibang paksa po ang ating tatalakayin tungkol sa usaping Biblia, doktrina at iba pa. Mga kaibigan, ngayong pong umagang ito, tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Inaanyahan po namin ang bawat isa na tayo po ay iyo po ang ating ulo sa ating panalangin ngayong umaga. Mapagpala at mabagi namin Panginoon, narito po ang iyong mga anak. Kami po ay nakikisamo sa iyong harapan. Nanawa kami Panginoon ay inyong pagpalain. Gabayan sa aming mga plano sa buhay. At kami ay inyong pagalingin sa mga kaibigan o sa aming mga kapatiran na mayroong mga karamdaman ngayong umagang ito. Sa aming sarili, Panginoon, wala po kaming magagawa. Kahit anong pilit na gawin namin para kami ay makalagpas at mapabuti ang aming nais gawin. Subalit, Panginoon, kami ay naniniwala na magagawa namin ang lahat ng mga bagay na ito sa pamamagitan ng inyong tulong. May mga kapatiran kami, Panginoon, na may mga karamdaman. Aming pong dinudulog ngayon sa umagang ito, nawa po ay sila inyong pagalingin. Mga kapatiran po namin na mayroong mga pag-ihinakit, mayroong kalungkutan sa kanilang pamilya na hindi po nila nakasama. Ang iba po ay nasa ibang malayong lugar na nais na nilang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay, mga anak man o mga magulang. Subalit sa pagkakataong ito ay hirap na hirap po silang makapagbiyahe
sapagkat sa mga requirements na kailangan gampanan. Panginoon, tulungan po sila na maibsan ang kanilang mga kalungkutang nadarama. Dahil alam namin, Panginoon, na gusto na nilang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Panginoon, ang iba sa amin ay mga suliranin tungkol sa pamilya. Hindi pagkakaunawaan, pag-aaway, at hindi pagkakasundo ng mga prinsipyo sa buhay. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin na maging matiwasay. Tulungan mo kami sa aming mga desisyon. Tulungan mo kami na maging matatag sa mga pagsubok at bagyo at unos na aming nararanasan. Lalo na, Panginoon, palakasin ang bawat isa sa amin sa panahon ito. Lalo na po sa pandemic na nararanasan ngayon. Bagamat po ay unti-unti nang bumabalik sa dati ang aming pamumuhay, subalit, Panginoon, kami ay nangangamba pa rin na hindi namin alam kung kailan babalik o kailan ang sakit na pandemic na COVID ay tatama sa isang tao. Subalit kami, Panginoon, ay siguradong sigurado na mayroon kaming Diyos na pinaglilingkuran. May Diyos na nangako na kami ay kukunin. May Diyos na nangako na iligtas kami sa anumang kamahamakan. Yan lang po, Panginoon, ang tanging paraan na aming pinanghawakan na hindi niyo po kami pabayaan. Kaya ngayong umaga ito, Panginoon, pagpalain din po ang aming mga viewers kahit saan man silang dako ngayon na nanonood sa programang ito. Nawa, Panginoon, ay hipuin ang bawat isa sa kanila, bigyan ng katatagan, bigyan ng kalakasan, at lalong-lalo na, Panginoon, bigyan ng magandang kalusugan. Sa aming sarili ay minsan ay nagugulumihanan. Palakasin ang bawat isa sa amin. At Panginoon, doon sa aming mga kapatiran na kung minsan po kami ay nalalayo sa inyo, tulungan po ang bawat isa sa amin na lalo kaming maging malapit, lalo kaming magtitiwala sa inyo lalo sa panahon ito. Ngayong umaga, Panginoon, patawarin po ang bawat isa sa amin sa aming mga nagawang kasalanan, maging ito'y lihiman o hayag, upang kami ay maging karapat-dapat sa bayan na inyong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa inyong patnubay sa bawat isa at pagpapala na inyong iginawad sa bawat isa sa amin. Ito po ay hiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming dakilang pagkapagligtas. Amen. Mga kaibigan, ang amin pong dalangin na kayo ay patuloy na pagpalain ng ating Panginoong may kapal. Maraming pong salamat sa ating mga viewers at sa ating mga listeners ngayong umaga. At sa muli po, mga kaibigan, bukas po ng hapon, patuloy po ang ating programang Kislap ng Pag-asa. Makakasama niyo po ulit kami. At ngayong umaga, kasama niyo po si Bernard Hortalisa at ang inyong lingkod si Brother Dodon Labisto. Kami po ay magsasabing, Mabuhay and God bless sa ating lahat.